Hindi nga matanggap ni Moira na itinakwil na nga siya ni Robert, kaya pati si Nerissa ay inaaway na niya dahil umano hindi niya kinausap nga itong si Robert upang ipagtanggol siya. Sinabi ni Nerissa na wala siyang magagawa dahil kahit kausapin umano niya itong si Robert ay Jack hindi rin makikinig ito sa kanya. Kaya naman itong si Nerissa ay niroltok na nga ang kanyang kaibigan at sinabi dito na huwag siyang magmalinis at huwag niyang ipasa ang kasalanan niya sa iba at aminin umano na kasalanan niya dahil minsan may pagkatoksik talaga ang kanyang ugali. Galit na galit ang Pro sa sinabi ng kanyang kaibigan, huwag daw siyang magsalita ng ganon. Kapangit-pangit naman daw ang kanyang bahay at huwag daw siyang magyayabang. Kaya naman naiinis ng sobra itong si Nerissa. Siya na nga lang ang natitirang kakampi nito ay inaaway pa nga nitong si Moira. Hindi na niya matitiis ang kanyang kaibigan kaya naman pinalayas niya ito sa kanyang bahay. Sa sobrang galit nga nitong si Nerissa ay bigla pa niyang tinawag itong si Moira at inaasar at sinabing ang kanyang wig ay hindi bagay sa kanya at ang pangit-pangit tingnan, nagmumukha tuloy siyang si Dora the Explorer. Dahil nga sa mataas ang ego nitong si Moira ay talagang aalis siya sa bahay nitong si Nerissa kahit alam niya na wala na siyang mapupuntahan. Umalis nga si Moira at sadyang minalas-malas siya ng bonggang-bongga sa mga araw na iyon dahil bigla pang hinablot ang kanyang bag na daladala. Sobrang desperada na nga itong si Moira. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang pinapaniwala ang kanyang sarili na siya ay isang asawa ng isang sikat na neurosurgeon sa Pinas, ang may-ari ng Apex. Mayaman pa rin siya, yun ang tingin niya sa kanyang sarili. Sobrang depressed siya ang inabot niya at naiiyak na nga siya sa daanan at awang-awa sa sarili tuwing naaalala niya ang katotohanan na iniiwan na nga siya ng asawa at anak niya. Napadpad nga siya sa may park. Inabot na nga siya ng gabi sa labas. Sa sobrang pagod niya, ay naisipan niyang huminto muna at magpahinga muna kahit saglit. Nais niyang makalimot sa sakit na dinanas niya. Buti at may dala siyang alak sa maleta niya, kaya naman itinungga niya ito hanggang sa malasing siya at makatulog doon sa may park. Kawawang Moira, nayakap na nga sa kanya. Ngayon, ito nga si Karma. Samantala, ito nga si Lynette ay biglang gagambalain ng isang masamang panaginip dahil nagpakita nga sa kanya itong si Moira at plano nitong gumanti sa lahat ng mga mapapait na kanyang dinanas dito nga kay Robert kapalit ng kasalanan na kanyang natuklasan. Sa kanyang panaginip ay binalikan nga siya ni Moira. May dala-dala itong bote. Nais nito na basagin ang bote sa kanyang ulo para makaganti siya dahil malaki ang galit niya dito nga kay Lynette. Yan naman isang malakas na sigaw nga ang pumukaw dito sa anak niyang si Annalyn. Panaginip lang pala ang lahat. Agad siyang pinainom ng tubig ng kanyang anak. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa wakas ay panaginip lang pala. Batid niyang may pahiwatig ang panaginip na yun dahil alam niya kung gaano kalaki ang galit nitong si Moira sa kanilang mag-ina. Maaring ngang itong si Moira ay may planong hindi maganda sa kanila. Kaya sinabi niya kay Annalyn na mag-ingat silang dalawa dahil mapanganib nga itong si Moira. Hindi ito basta-bastang papayag na matatalo siya sa labang yun. Tignan ni Lynette na gaganti itong si Moira sa kanila maging kay Robert man. Agad na tinawagan ni Annalyn ang kanyang ama upang kamustahin. Kung may nararamdaman man daw siya ay huwag pabayaan ang kanyang sarili. Natanong din niya ang kanyang plano dito nga kay Moira. Sinabi naman ni Arjun na huwag na siyang mag-alala kay Moira. Hindi na muling manggugulo pang yun dahil nakausap na nga ang kanyang attorney at kakasuhan na niya ang kanyang asawa dahil batid nitong hindi sila safe kapag nasa labas nga itong si Moira. At malaya, hindi nila alam kung ano ang takbo ng utak nitong si Moira. Lupat, palaban ito at hindi basta-basta susuko kung hindi makuha ang gusto. Maigi daw maging safe sila sa kamay nitong si Moira. Samantala, ito nga si Moira ay nagising na nga. Hindi dahil pinukaw siya ng kanyang katulong, subalit ginising siya ng tagalinis ng park. Nagalit siya nang mapansin na wala na ang kanyang maleta dahil ninakaw na ito habang siya ay natutulog. Pinagbintangan pa niya ang tagalinis na ito daw ang nagnakaw. Talaga namang napakadesperada nitong si Moira kung ano-ano na lang ang nalalagay sa kanyang utak. Agad naman siyang pinalayas ng tagalinis ng park
at sinabing huwag na huwag nang babalik sa lugar na iyon. Napakadungis ng kayong itsura at sabog na sabog ang buhok, mabaho at walang ligo. Nagmumukha siyang taong grasa. Nagpakalat-kalat nga siya sa kalsada. Maya-maya pa nga ay tila nahihilo siya at nasusuka. Mukha nga siya sa gilid ng kalsada. Kaya naman agaw pansin siya sa mga taong nag-aabang ng jeep. Pinagtitinginan siya dito. Galit na galit pa siya nang tinitingnan siya at sinabing kung ngayon lang ba daw sila nakakita ng Diyos na sumusuka. Kaya naman pinagtatawanan siya ng mga tao dahil hindi niya nakita ang kanyang sarili kung gaano siya kadungis. Kaloka nga ang kanyang itsura. Para siyang baliw na nakawala sa mental. Well-deserved nga niya yun. Parusa ng langit sa sobrang kalupitan niya. Guys, abangan ang mga next episode. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. God bless.